Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Tungkol ho ito sa napakaganda at napakalinaw na explanation nito ng abogado ng bayan, na kung saan ang kanyang explanation ay may related ho ito sa kinakaharap na kaso na crimes against humanity ni Bato de la Rosa. So eto ho mga DDS, makinig ho kayo para na sa ganon may kaalaman din ho kayo, 'di ba? Para malinawan na ho kayo, 'di ba? So, noon pa lang mga ka-aksyon, mga kakamping, may naipasa na pala na batas, ang tinatawag na Republic Act 9851 noong 2009, before pa tayo maging miyembro ng Rome Statute noong 2011. So, ano ba itong Republic Act 9851? So, ito po, pakinggan ho natin ang abogada ng bayan. Siya na po ang mag-e-explain. Ma'am, courtesy po sa video nyo, attorney. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, attorney. Bago ho natin pakinggan, mga ka-aksyon, mga kakampeng, pakipalo naman po ng kanyang page. Ayan po, ang pangalan, Abogada ng Bayan. Napakalaki ho ng kanyang page. So, pakipalo naman ho, mga ka-aksyon, mga kakampeng. Maganda kasi na manunod ho tayo sa mga abogado dahil sila ho talaga ay may malawak na kaalaman regarding sa explanation sa usaping batas. So, ito po, panoorin at pakinggan ho muna natin ito. May warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban sa isang senador. Alin ba ang masusunod? Rome Statute o Republic Act 9851? At pwede bang pigilan ng Senado ang arrest? Unahin po natin ang Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Mahalagang tandaan po natin na isa batas ito noong 2009 bago pa tayo maging miyembro ng Rome Statute noong 2011. Ibig sabihin, kahit noon pa man, may sarili ng batas ang Pilipinas laban sa crimes against humanity. At dahil ang Republic Act 9851 ay batas ng Pilipinas, ito ang direktang umiiral sa ating bansa. Samantalang ang Rome Statute ay isang international treaty na kailangan pa rin ipatupad sa pamamagitan ng local law. Kaya sa usapin ng arrest at surrender sa ICC, Republic Act 9851 ang pangunahing batas na sinusunod ng Pilipinas. Ano ba ang sinasabi ng Article 59 ng Rome Statute? Kapag may taong inaresto dahil sa ICC warrant, kailangan dalhin siya sa korte ng bansang umaresto sa kanya para sisiguraduhin ng korte na tama ang taong inaresto at siya yon. Pangalawa, wasto ang proseso ng pag-aresto. At pangatlo, nirerespeto ang karapatan ng akusado. Mahalaga po ito. Hindi direktang sinasabi ng Article 59 kung paano mangyayari ang arrest sa Philippines. Ang sinasabi lang nito ay gamitin ang sariling batas ng bansa. At sa atin, yun ang Republic Act 9851. Kaya may mga desisyon na rin ang ating Korte Suprema tungkol dito. Sa Bayan Muna versus Romulo noong 2011, sinabi ng Supreme Court na ang surrender sa International Tribunal ay maaaring gawin ng Pilipinas. Sabi ng Section 17 ng Republic Act 9851, para sa interes ng hustisya, maaaring piliin ng mga otoridad sa Pilipinas na huwag nang magsagawa ng sariling investigasyon o pag-uusig kung may ibang korte o international tribunal na tulad ng ICC na nagsasagawa na ng investigasyon o paglilitis sa parehong krimen. Sa halip, maaaring isuko o ipa-extradite ng Pilipinas ang pinaghihinalaan o akusadong tao sa tamang international court o sa ibang bansa ayon sa umiiral ng mga batas at kasunduan tungkol sa extradition. Sa madaling paliwanag, pinapayagan mismo ng Republic Act 9851 na makipagtulungan ang Pilipinas sa international tribunals tulad ng ICC kung sila na ang nakikinig sa kaso. Sa Pangilinan naman versus Cayetano noong 2021, sinabi ng Korte Suprema na kahit umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019, hindi nito binubura ang pananagutan ng mga krimen na nangyari noong miyembro pa tayo. Ibig sabihin,
nananatiling mahalaga at umiiral ang Republic Act 9851. Paano naman ang parliamentary protection? Ayon sa Article 6, Section 11 ng 1987 Constitution, ang isang senador o kongresista ay hindi maaaring arestuhin habang may session ang Kongreso kung ang kaso ay may parusang hindi lalampas sa 6 na taon. Pero ang crimes against humanity sa ilalim ng Republic Act 9851 ay may mabigat na parusa na lampas 6 na taon. Kaya hindi po ito sakop ng protection na ito. Kaya kung pipigilan ng Senado ang pag-aresto sa isang senador na merong ICC warrant, maaaring magkaroon ng legal issue at posibleng maituring na pagharang ito sa proseso ng hustisya. Sa madaling sabi, Republic Act 9851 ang paunahing batas na umiiral sa Pilipinas. Ang Article 59 ng Rome Statute ay gabay lamang at gumagamit pa rin ng local law. Hindi sakop ng parliamentary protection ang crimes against humanity. Walang blanket protection ang Senado laban sa arrest sa ganitong klase ng kaso. Sa huli, ang mga crimes against humanity ay seryosong usapin at may umiiral na batas ang Pilipinas para tugunan ito kahit pa may international aspect ang kaso. So yun na ho mga ka-aksyon, mga kakampeng, no? Napakinggan na ho natin ang malinaw at maganda na pagpapaliwanag ng abogada ng bayan. Ngayon mga DDS, malinaw na ba ho sa mga taingan nyo? Kung hindi pa ho malinaw, panoorin nyo ho ulit itong bidyong ito. Ha? Paulit-ulit nyo panoorin ang bidyong ito hanggang pumasok yan sa mga kokote nyo. Napakaganda ho ng explanation, ha? Grabe naman kung hindi nyo pa maintindihan. Diba? Yun lang ho. Maraming salamat ulit sa inyo, abogada ng bayan. Attorney, thank you so much po sa napakaganda nyong pag-explain para nang sa ganon magkaroon ng kaalaman ng ating mga kababayan. Maging ako ho, nung napanood ko ho ito. At maraming salamat sa magandang pag-explain ng Republic Act 9851 at saka ng Rome Statute. Maraming salamat po, attorney. So yun lang po mga ka-action. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.